ba't naman pati ang Bureau of Customs nadadamay sa love scam, Commissioner Ariel Nepomuceno, sir? Ba't may mga attempt din bang mga sex trap dyan? Mga honey trap? Iba po ang story po. Iba. Paliwanag po. Kasi mga matitikas sa gobyerno, mukhang tinatarget na mabiktima Ng ng honey trap eh. Ayan. Iba po ito. Iba. Maiging pakinggan mabuti ng ating mga kababayan, lalo na ating mga kababayan Pilipina. Ganito po mabilis lang. Meron kasing mga manloloko from abroad usually ito, hindi lang bansang Africa, kahit Europe, Southeast Asia, manliligaw sila via online sa ating mga kababayan Pilipina. Magmi-meet sila through social media. Yung ating namang kababayan Pilipina may in love through kahit di pa nila nakilala personal itong mga nanliligaw. Napakaraming pumasok sa amin ng mga reklamo, kaya ito'y maigi mapag-usapan ng ganito. Padadalan sila para namumuhunan din yung mga kriminal, yung mga scammer, magpapadala ng una, pangalawang parang regalong hindi naman mahal, and then pag pangatlo na, sasabihin nila, nako, meron laman na ganito po, may laman na worth 1 million pesos in dollars, $20,000. Ano mga produkto, ano mga ino-offer ng mga scammer, Commissioner Ariel, sir? Hindi, sasabihin po doon sa kanilang girlfriend na Pilipina na meron na iipit na kargamento sa Bureau of Customs. Kailangan niyang tubusin dahil sayang, meron daw laman na $20,000, $1 million yun. Or meron jewelries, may mga mamahaling alahas. At iniipit daw ng customs. Kaya kami ay kumbagay nadadamay. Madali ho kasing sisihin at pagbintangan ng customs dahil mababa yung trust rating sa customs. Dati ngayon nag-i-improve pero nasa negative territory pa rin po. Tanggap natin yan. Ngayon, yun namang kawawang biktima maniniwala dahil nabigyan na siya ng unang regalo. Napasakay na siya. Napasakay na siya. Dalawang beses. Nabilog na siya, yung kanyang paniniwala. Magpapadala naman siya ng pera doon sa scammer. So, ang buong akala naman itong biktima, ang may kasalanan talaga, Bureau of Customs. Absolutely, hindi po kami kasala. Wala po love triangle po, lakay, no? Talaga po may nanloloko lang. Walang involved na Viva Max dito. Wala po. So, yung kawawang Pilipina naman po, magpapadala. Hindi lang po minsan may mga nagreklamo sa amin. Nagpadala siya ng unang $1,000, pangalawang $1,000, and then wala nang mangyayari. At alam po na sa kaalaman ng ating mga kababayan, kapag po kayo ay importer or exporter, ang bayad nyo lagi sa land bank. Land bank. Hindi po pwede yung mga payment wallets or gateways. Wala pong ganun na parang at dapat wag po silang mabola talaga. Salamat nga sa pagkakataon ito na mabigyan ng babala yung ating mga kababayan na naghahanap po ng love life pero through social media.